Naramay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Marami ng pinarangalan bilang makabagong bayani. Subalit ilan lamang ang tunay na nasubok ang kakayahan sa gitna ng isang kagipitan. Minsan kung nalalagay tayo sa sitwasyon kung saan naiipit tayo sa pagsagip ng ating sariling buhay o pagligtas sa iba ng hindi iniintindi ang panganib na may dudulot nito sa ating sarili, madalas na mananaig ang ating sariling kapakanan. Mga giliw kong taga-subaybay ng programang Wagi, samahan niyo akong saksihan ang kwento ng isang alerto at alistong pagtugon ng isang tunay na public servant sa pangangailangan ng kanyang mga kababayan, si Ginang Elizabeth Baybayan. Doon ako lumaki, doon sa Villa Viniegas, sa Llanera, Nueva Ecija. So, doon ako nag-elementary sa Santa Barbara Elementary School. Nag-high school ako sa San Jose City, sa St. Joseph High School. Nag-college ako kung saan kumuha ako ng kurso ng Bachelor of Science in Social Work sa Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang naging buhay namin, kaming mga magkakapatid, 6 kaming magkakapatid, 2 babae, 4 na lalaki. Pero ang buhay na lang ngayon, 3 kasi namatay yung aking 3 kapatid na aksidente. Ang buhay namin nung bata pa kami sa bukid, kung saan ako isinilang dahil ang mga magulang ko magsasaka. At ang nanay ko nagtitinda lang sa yung sari-sari store. So doon ang pinagkukunan ng kabuhayan namin. At sa kabila nung buhay na mahirap, tinaguyod ng magulang ko yung pag-aaral ko. Actually, sa aming magkakapatid na 6, ako lang yung nakatapos dahil siyempre mahirap ang buhay. Yung kapatid kong babae, 2 pala kami magkapatid na natapos. Pero siya, nag-stay siya sa lugar namin at siya yung nagmana doon sa buhay na magsasaka dahil magsasaka yung pangasawa niya. Ako lang yung nasa serbisyo. Siguro yung kahirapan, yun ang naging inspiration sa akin para kumuha ng kursong Bachelor of Science in Social Work. Kasi sabi ko, mas madali akong maka-adapt doon sa kurso na yun kasi galing ako sa mahirap. At mas madaling tumulong kasi alam ko paano ang nararanasan ng isang mahirap. Ang pag-aaral ay susi sa pagtupad ng bawat pangarap. Sa halos kabataang naghihirap, parati nilang sinasabi na kaya sila nag-aaral ay upang makaahon sa hirap. Kaya naman sa pagpili ng kurso, kanilang ikinikonsidera ang kursong makapagbibigay sa kanila ng mataas na kita. Kakaiba po si Elizabeth, galing man sa hirap, bata pa lang ay wala nang hinangad kundi ang makatulong din sa kapwa may hirap. Nung natapos ako ng pag-aaral way back 1984, agad naman ako nakapag-asawa. So pumasa ako ng board exam. Dito na ako sa Pampanga na nirahan kasi ang husband ko nga military officer, Philippine Air Force, at sa kasalukuyan siya ay colonel ng ISAP, assigned sa Iloilo, yung MiG-6. So, yun,
doon, noong 1988 na nag-start yung aking working experience in the government, doon nag-start ako sa Caritas Manila. At pumasok din ako bilang sales clerk sa SM Harrison Plaza while waiting dun sa board exam result. So, nung pumasa ako sa board exam ko, nagtrabaho muna ako sa Caritas Manila's beneficiary analyst. And then, yung nakapag-asawa nga ako, natira kami sa base airbase kung saan doon naka-assign noon ang asawa ko. Then, way back 1988, nag-apply ako sa DSWD, natanggap ako. Actually, halos ayaw pa nga akong tanggapin noon kasi mataas ang problema, social unrest, yung incidents of peace and order problem noon. Maraming encounter ang mga militaries, so parang hindi ako binibigyan ng opportunity noon na mapasok kasi baka nga ma-abduct ka sa bundok kasi ang nature ng trabaho ay pagtulong sa mahihirap at meron tayong mga Aita communities na kung saan mag-field ka doon. Pero ang hamon ko noon sa DSWD, why not try my skills or yung aking expertise sa social service program. So, iba naman ang nature ng trabaho ng military at iba naman ang social worker. So, noon, tinanggap ako ng DSWD. Nagkataon naman noon na maraming open dito sa province. Kaya, na-assign ako sa Florida Blanca na kung saan malapit doon sa base airbase na nandun ako. So, pagpasok ko sa DSWD, ang una kong assignment no yung NRDP program, yung National Reconciliation and Development Program, yung mga rebel returnees, yung mga maraming NPA. Nag-start na nun yung NRDP program ng government na kung saan yung mga NPO o yung mga rebelde na gustong bumalik sa fold of law, yun ang ina-assist namin. So, doon ako nasabak doon sa Rebel Returnee Program. The mere fact na ako ay asawa ng military. So, naging madali sa akin yung pagtulong sa mga Rebel Returnees noon kasi meron akong assurance sa kanila na pag nagbalik sila sa gobyerno, ay maa-assure kasi ma-assured sila doon sa serbisyo na ibibigay ng gobyerno at hindi sila mapapahama kasi nga asawa ako ng military. Kahirapan din ang ugat kung bakit ang ilang Pilipino ay kinakailangang makipaglaban sa kanilang pinaniniwalaang nasupil na karapatan tungo sa mas maunlad na buhay. Ngunit paano kaya napalambot ni Elizabeth ang puso ng ilan sa tinaguriang rebelde ng lipunan na manumbalik ang tiwala sa gobyerno at makipagtulungang muli para sa pagkakaroon ng mas payapang komunidad? I can assure their safety and protection. So, nung kinokonduct yung tactical interrogation na ginagawa ng INI dito noon sa PNP, dito sa PPO natin, kasama ko sila. At ang pa nga nila noon takot sila noon kasi baka daw bugbugin sila or what. Pero talaga ina-assure ko na hindi. Andiyan ako sa likod ninyo. Hanggang sa nakapagbalik loob nga sila. At ngayon kasalukuyan nasa Macapagal Model Village sila. At yung iba noon, panahon ni Congressman Emigdio Bondok sa 2nd District, yung iba napa-abroad, napadala sa abroad. So, yun yung experience ko. First experience ko in the government, yung makapaglingkod sa mga nagbabalik loob. So, hanggang ngayon, meron pa akong connect sa kanila. In fact, yung mga former rebels natin ngayon is the concentration ngayon ng province na pinapaayos sa akin ng governor para
further ma-attain talaga yung upliftment ng living condition ng ating mga former rebels. Kahangahangang alertong aksyon ni Elizabeth sa pagresolba sa umiigting na social unrest noon. Bukod dito, patuloy din ang kanyang alistong pagtulong sa mga biktima naman ng kalamidad noong dekada 90. Another thing, yung dumating yung panahon na typhoon, yung halos ma-wipe out lahat yung typhoon, Kading ba yun? Before yung earthquake ng 1990, yung marami, tambak-tambak yung ating mga assistance payroll na ganyan ginagawa kasi maraming nawala ng bahay, maraming partially damaged ang mga bahay na kailangan ayusin yun. So, noon, hindi ko na mamalayan, Sabado na pala, andun pa rin ako sa office, gano'n. And then way back 1990, earthquake naman. So, marami din affected noon. So, mabilis ang pagbibigay ng tulong kasi ngayon sabi ko sa iyo na ang mahirap dapat hindi pinaghihintay yung pangangailangan nila. Lalo na kung established naman yung programs and services sa government. Then way back 1991, nagkaroon ng Mount Pinatubo eruption. Doon na ulit nasubok yung aking commitment sa development service, social service, na kung saan ilang taon pa lang ako ng 4 years at ako'y buntis, na noon naman wala pa tayong sistema how to deal with yung ganong mga disaster. Hindi natin, kahit sino nun, walang nakakaalam na may bulkan na puputok. So, dahil dun sa pinakitang karakter ng bundok na yun, na-identify ng T-box na mayroon palang bundok, na mayroon palang bulkan at about to erupt. So, nag-form kami nun yung sa disaster management kung saan nandun ako sa Committee on Relief and Rescue Operation Committee. So, ang target namin ngayon, yung nasa danger zone na tinatawag. So, pag nag-declare ang P-box sa chairman namin, former Mayor Tito Mendiola, mag-i-instruct siya sa amin na mag-e-evacuate. So, ang mga AITA nun, hindi naman sila ganun kabilis hikayatin na mag-evacuate. So, talagang mahirap. Pero, masarap kasi kasama ka sa tumutulong sa kanila. Alam naman natin yung pagputok ng Pinatubo. Parang yung indicators noon na parang end of the world na. Sila'y tinulungan kaming agad. Nakipag-meeting kasi yung mga kapitan namin, mga konsyal ng kapatid ko. Nakipag-meeting agad-agad. Hindi nasundo ang meeting nila, tumakbo. Ay pagdating nila, kasama ng reporter. Lawakan ko po yung lig ng reporter at saka yung mayor. Mamamatay na kami. Ay mga apo ko nakasabit sa akin. Mamamatay na. Wag. Nandun na sa eskwela pagkain. Nadatnan namin na sila. Kaya si Beth Baybayan, kung ako lang tanungin, hindi kami pinakawalan kung ibang babae yan na nanungkulan sa WD, napapakawalan kami. Ako lang talagang pagmamalaki ko sa Baybayan, sa ginawa nila. Lahat silang mga empleyado ng gobyerno. Nandito sila, sinaportan kami agad. Hindi kami nila pinapayagan. Kahit anong nagawa, sige na po. Siguro sabihin ko, ay si Beth lang kasama ko, dito kami lang sa mundo. Yung instruction ng mayor namin na i-pull out ang mga AITAs going to safer ground, ginawa ko. Yung pagpunta ko na yon doon sa bundok, hindi ko alam na yun na yung major eruption. June 16. Pagpasok ko kasi sa Nabuklod noon, dala-dala ko yung isang truck na pag-aari ng private kumpare ko noon, si Mr. Coronel, plus yung pick-up ng munisipyo, parang to ferry them na bumaba. Kaya lang, doon na nga inabutan kami ng major eruption,
Di mo nakikita yung kaharap mo. So, inisip ko noon, end of the world, sabi ko, siguro, datna na lang ako ng Diyos na naglilingkod. So, nakalimutan ko na meron din pala akong pamilya sa Basa Air Base. And to think na, yung palang pamilya ko sa Basa Air Base, the last family na in-evacuate ng Philippine Air Force dahil sa kakahintay sa akin. Ako naman, hindi ko naman inaasahan na, kasi nga, ang isip ko noon, end of the world na eh. So, ang sa akin lang, kasama ko sila hanggang sa nung ilipat ko sila sa tulay ng Apalit, yung mga Aita. Ano bang banta ng panganib? Isang lantad na usapin ang pagpapahalaga ng mga katutubo sa kanilang mga lupang ninuno. Naniniwala silang ito ang lugar na kanilang sinilangan at ito rin ang nararapat nilang himlayan. Hindi alintana ni Elizabeth ang kanyang pagdadalang tao. Hindi siya sumuko sa pagkumbinsi sa mga Aita na lisanin ang kanilang tirahan. Hirap man dahil sa malaki ng kanyang tiyan, sinikap ni Elizabeth na tuparin ang kanyang misyon. Nakuha ko sila kasi during the social preparation ayaw nila kasi ayaw nilang iwanan yung lugar at naiintindihan naman natin na may sentimental value yung lugar nila at saka iniisip nila yung pagputok ng bulkan. Hindi nila nai-imagine yung worst scenario. Basta lang puputok siya at nandun sila, maliligtas sila. Gano'n naman ang scenario. Malalakas na kulog, kidlat, lindol, tapos umuulan pa. Kaya ang tawag ko sa kanila nung ine-evacuate ko, nung pumayag na silang bumaba. Taong putik. Kasi nga putikan kami lahat. So, may nakasakay sa pick-up, may nakasakay sa truck, and in-advise ko din yung iba na lumakad na. Doon yung kung bakit nakuha ko yung award ng civil service doon. Kasi, nung binagtas namin yung tulay doon sa Apalit, lahat sila, with my command na kami, yung parang convoy. Tapos yung driver ko nakalabas na. Kasi mahirap noon Hindi ko alam na kung nung nandun kami sa tulay na yon, ma-overrun ng lahar. Kasi pagbalik namin, may lahar na eh. Mayroon ng mabulusok na yung tubig doon sa ilog. So, mabilis kaming tumuwid. Though, yun yung sitwasyon na umuulan ng putik kasi nga yung asphalt, no? Tapos samahan ng ulan. So magiging putik yun, kaya para silang taong putik. Ang pinaka-miraculous na nangyari dun sa namin sa tulay, after na maitawid sila sa tulay, dun na overrun yung tulay. So iniisip ko ngayon hanggang ngayon na kung palang na-overrun yung tulay, lahat kami nalibing ng buhay. At doon nabuntis ako. Hindi ko nga nararamdaman nun, nabuntis ako eh. Ang talagang direction ko nun, mailipat sila, mailagay sa safe na lugar. So, lahat ng school nun, nagamit, 15 evacuation center nun yung na-form ko. So, dahil ang aking mga staff naman nun maayos din yung commitment nila sa trabaho, kasama ko sila. Hanggang sa after 1 week. After 1 week na establish namin yung evacuation center at saka yung sitwasyon nila. Doon dumating yung asawa ko na hinahanap niya ako. Maliliit pa yung anak ko nun, 2 pa lang yung anak ko nun, yung panganay at saka yung pangalawa. Sabi nga doon sa mga anak ko, stay muna sila sa bahay namin dito, yung unfinished bahay namin dito sa Villabarosa noon, at huhukayin ako sa buhangin. Kaya yung yung pinakamasakit doon, yung 1 week na hindi mo nakita yung 2 bata, at saka hindi namin alam kung ano talaga yung kalagayan. Nag-aalala sila sa akin, nag-aalala ko din sa kanila. So hindi ko naman maiwanan yung 15 evacuation center kasi hindi nila alam yung
pupuntahan. At saka lahat na nabigla doon sa disaster na yun. So yun, na-establish sila, pinuntahan ko yung pamilya ko. Sabi ng mga anak ko, pag check ko sila, ako nagpapakain ako ng mga evacuees. Dahil nun maraming mga relief galing sa Subic, magaganda yung mga pagkain nila. Tapos nadatnan ko yung dalawa kong anak, buhay pa nun ng nanay ko, na ang pagkain nila, yung nagluto lang sila sa kahoy. Tapos ang dinatnan ko dun yung kanin na tutong tsaka tuyo. Wagi ka, wagi ka. Reality bites sa tawag ng tungkulin. Minsan, hindi sinasadyang may naisasakripisyo. Subalit ang mas masakit at mas mapait na katotohanan ay ang sariling pamilya minsan ang pansamantalang naisasantabi upang makapaglingkod sa sambayanan. Mahirap man, nananaig pa rin kay Elizabeth ang tawag ng tungkulin sa pagkakataong maraming buhay ang kailangang isalba. Dahil yung sitwasyon na yun, kailangan ko pa rin umalis. Doon yung unang drop ng iyak ko na. Yung magpapaalam ka, sasabihin sa akin na, kararating mo pa lang ma, aalis ka na naman, yung ganon. So dahil maliliit pa sila, 6 years old, tsaka siguro si Aileen 2 years old. Hindi, 4 si Alvin. O 6 na yun pa. Panganay ko, 3 yung babae ko. Yung bang, dahil yung commitment mo sa trabaho mo, sabi na lang ng nanay ko, sige, ako na lang bahala sa mga anak. Pero yung dinatnan ko na ganong sitwasyon, sinabi ko na lang doon sa asawa ko na siya na lang muna mag-take care sa kanila kasi I need to go back doon sa evacuation center kasi 15 yun eh. Doon ko nakita na yung trabaho namin napakahirap. Hindi mo may isasagawa yun kung wala yung commitment mo talaga to work. Tsaka yung wala, hindi ko inisip nun na may danger din sa amin. Pero awa ng Diyos naman, nakayanan namin. Then, dinocument ko yung mga day-to-day na namin na activity. Nagkaroon pa nga ako ng self-pity noon kasi during the onset of the disaster, kami lang na nasa government, yung gumalaw, para maibigay yung safety ng mga evacuees. Then, after 1 month ay stable sila. Yung, alam naman natin yung mga media, no? Doon na yung mga issue na yung pinapakain sa kanila, ano lang, yung tuyo, ganyan. Eh, pare-pares naman natin hindi alam yung extent of disaster na. Walang preparation, walang lahat. Pero dahil dun siguro dun sa mayroon akong yung instinct, yung leadership talaga, madaling mobilize yung tao, madaling yung team namin noon. Kasi ang concentration is to help. So, yun yung aking experience sa Mount Pinatubo. And after 20 years, nalipat nga ako dito sa province through our governor, Nanay Pineda, na pinabalik niya uli sa akin yung trabaho binigyan yung trabaho na maging parte uli ako sa development ng Buklod, yung upland development. So, nakita ko uli sila, kumbaga yung dati kong mga kasamahan, kasi hindi naman ako nagkapag-concentrate na talaga doon because merong primary agency na mag-o-oversee sa nila, yung NCIP. So, nung buksan ng ating governor yung trabaho sa Nabuklod,
nagkaroon uli ako ng, yung pakiramdam ko na salamat, kasama pa rin ako sa pagpapaunlad sa kanila. Dahil dati kasama ko sila during the destruction ng Mount Pinatubo. No? Nasira yung mga bahay nila, kabuhayan nila, may mga namatay sa kanila. And for 20 years, makita natin na hindi naman ganun ka-develop ang upland. So only this time na inumpisa ng ating governor. So ngayon, doon ang concentration ng trabaho namin na sabi nga ni governor, tumagal na yung pagputok ng Pinatubo pero hindi pa rin sila paunlad. Kaya iyon yung trabaho ngayon. May kalamidad man o wala, patuloy ang alerto at alisong paglilingkod ni Elizabeth sa mga nangangailangan. Patuloy ang maalab na pagtupad sa misyong sinimulan. Ito rin ang kanyang mahalagang pamana na ibinahagi sa mga kasamahan. Yung commitment ko, sabi ko nga sa inyo na ang pinagmulan ko kasi sa mahirap, no? Parang masaya ako na galing ako sa mahirap. Madali akong makatulong sa kanila, madali kong maisagawa ang pagtulong sa kanila, gawa ng alam ko kung ano yung nararamdaman ng mahirap. Kanya nga sa opisina namin sa Florida Blanca, yun ang lagi ko sinasabi sa kanila na di ba maraming complaints sa mga government, no? Yung matagal ng serbisyo, ganon. Ako lagi ko sinasabi sa mga staff ko ganito. Alam niyo, sabi ko, ang existence ng opisina natin is para tumulong doon sa mahirap, para mapagaan ang kanilang yung idinudulog ng problema. Ngayon, sabi ko, kung tatanggihan niyo pa sila, alam nila na ang kakampi nila yung opisina natin. Pero tatanggahan nyo sila, kawawa naman yung mahihirap. Kaya ang naging instruction ko, naging policy ko sa office na kailangan lahat ng pumapasok sa opisina ng hihingi ng tulong. Mabigyan ng tulong. Kasi kung hindi man dun sa opisina namin, alamin yung pangangailangan niya at i-access dun sa ibang opisina na nagbibigay nung kailangan niya. Kasi hindi dapat. Kasi nga, mahirap sila di ba? Tapos hindi pa makuha yung serbisyo. Kaya doon sa opisina namin, proud din ako sa mga staff ko kasi yung kultura ng pagtulong, iisa kami. Yung wala doon yung red tape. Na natutuwa ako na nakagawa ako ng office na yung kultura ng isang opisina na kahit na iniwan ko sila doon dahil nag-acting na ako dito, na-detailed ako dito, natutuwa ako na kahit wala ako doon, nandun pa rin yung kultura ng pagtulong, yung proseso ng pagtulong na hindi sila narareklamo. At ganoon din naman dito. Yun naman ngayon ang ini-establish ko dito. Kasi sabi ko nga sa inyo na ang dinaranas na yung isang mahirap, tanggihan ng gobyerno kung minsan, lalo mo lang dinadagdagan yung hirap ng kalooban nila. Yun ang sinasabi ko sa kanila, huwag tayong maging dahilan ng dagdag panghirap sa kanila. Kung kaya natin gawin. Naisakripisyon man ng minsan, hindi naman siyempre pinabayaan ni Elizabeth ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, sinuportahan din naman siya ng kanyang mag-anak. Yung pagpasok ko sa government, na-orient ang husband ko doon sa ganung klase ng profesyon ko. And yung mga anak ko naman noon na kahit na nagtatrabaho ako doon, I see to it naman na nag-take care sila kasi may mga, yung nag-aalaga sa kanila yung nanay ko. Saka may mga pamangkin ako na tinutulungan din na mag-aral. So, yung paglaki nila, natutulungan nila ako sa pag-assist sa nanay ko para lumaking maayos yung mga anak ko. Natutulungan din nila ako. Natutulungan ko sila kasi nag-aaral sila. 2 pamangkin ko yung pinag-aral ko. So, alam ko din yung sa ganitong trabaho, maapektuhan talaga yung pamilya ko.
Pero during that crisis, yung eruption ng Mount Pinatubo, ang husband ko noon, ang assignment naman niya sa Base Air Base. Doon naman kami sa Base Air Base nakatira noon. So, ang asawa ko nag-take care sa kanila. Wagi ka, wagi ka. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang pinanggalingan, hindi maikakailang kahirapan ang pinag-ugatan ng pagkabuo ni Elizabeth. Maraming mapapait na alaala, alaala ng pagsusumikap, alaala ng pakikibaka, alaala ng kahirapan, mga anino ng nakaraan na patuloy na nagpalakas kay Elizabeth. Alam ko yun na yung pinakamabibigat na encounter ko sa trabaho ko. Siguro yun, ako yung laging, dahil mahirap kami, malayo ako, no? Malayo yung, nung buhay pa yung mga magulang ko na, hindi ko, dahil yung area of responsibility ko dito sa Pampanga. Tapos yung mga magulang ko dahil ayaw din naman nila na, alam mo naman sa baryo, no? Ayaw nilang maabala ako. Yung hindi ko natulungan yung magulang ko makita yung kondisyon ng mata niya. Kasi ang sinasabi lang ng mga kapatid ko na meron lang siyang cataract, pinapahinog, hanggang sa dumating sa punto na umuwi ako dun sa amin noon na pina-check ko yung tatay ko, yung pala meron na siyang glaucoma at hindi na siya pwedeng, hindi na maibalik yung kanyang paningin. So ilang porsyento na lang yung chance na makakita siya. Pero nung pina-opera ko yung dalawang mata niya, hindi na rin naibalik yung kanyang linaw ng mata. So, yun ang lagi ko sinasabi na hindi ko man lang na ano yung tatay ko. Though hindi ko naman nga kasalanan yun. Kung kasama ko lang sila lagi, nagawan ko ng paraan. Pero dahil alam niyo naman yung mga matatanda sa baryo, hanggat kaya nila mag-TS. Dahil mahirap lang din kami, mahirap lang din naman yung side namin. Hindi rin nag-suffice yung income namin para makatulong ng gusto. Kasi mahirap lang talaga ang buhay namin sa baryo. Kasi mahirap ang buhay ng magsasaka, lalo na wala silang regular na income. Ininsist ko talaga na ako'y mag-aral. Kasi nga, yung sabi ko sa tatay ko noon na, kung hindi niyo ako pag-aaralin, sabi ko, hindi naman ako pupuntahan ng isang nagtatrabahong na para puntahan ako, hanapin ako dito. Vice versa, hindi naman ako pwedeng pumunta doon sa opportunity na wala naman akong pinag-aralan. Sabi ko, kahit mahirap tayo, sabi ko, gusto ko pong magtapos. Kaya tinaguyod ako ng tatay ko, mga magulang ko, kahit nangungutang lang. So, yung dumating yung punto na kailangan mo magtiis, magtipid, dahil malaking tulong din yung governor namin sa Nueva Ecija noon dahil beneficiary ako dun sa public dormitory nila na kahit wala akong baon, pwede akong mag-aral kasi wala naman akong binabayaran sa dormitory. Dala-dala na namin yung baon namin na bigas, yung gulay sa bukid. Pinagkakasya na namin. Naging kwento ng kung bakit ako nakatapos. Siyempre, kung may alaala ng pakikibaka, meron din alaalang naghatid kay Elizabeth na mahawakan ang rosas ng mahawi na nito ang mga tinik. Sa kanyang pagbabalik tanaw, ang pagkukrus ng landas nilang mag-asawa ay isang bagay na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Sa Nueva Ecija din siya kasi sa Port Magsaysay siya eh. Kumbaga parang
siguro kami tinakda dahil yung kaibigan niya, yung kaklase niya na huminto ng 4 years, nag-aral ng Bachelor of Science in Social Work din naman naging kaklase ko. Ako yung naging kaklase nung kaklase niya. Siya yung naging dahilan kung bakit kami nag-meet. Matagumpay na social worker, isang fulfilled na asawa at syempre, waging ina na rin si Elizabeth. May mga kanya-kanya silang choices. Yung panganay ko talagang siya sa IT. In fact, pumasa din yun ng yung magdi-Navy sa US Navy sa Amerika. Kaya lang, hindi niya linya. Yun ang gusto ng papa niya. Pero, kinonsult niya ako. Kung hindi naman niya gusto, bakit siya papasok doon? So, yun ang gusto niya, IT. So, nagyan na siya sa IT. Yung anak ko din babae, pinapakuha ko na ng Bachelor of Science in Social Work. Pero, sabi niya, tama nang ikaw, ayoko yung trabaho mo, ayoko yung laging on the go, sabi niya, hindi ko kaya. So hindi ko naman siya pinipilit. Nasa airline naman siya ngayon, sa Asian, SAS Air. Considering na nabigyan siya ng, actually, recently lang namin nalaman nung pinasubmit yung resume niya. Nakita namin unang-una doon sa mga citation na mga natanggap niya. Lingkod Bayan Award siya, di ba? From that, makikita mo na yung dedication niya doon sa service. And pinaka-prominent doon sa mga naging service niya is during the time of the Pinatubo eruption, yung pagtulong niya doon sa mga IPs. Ina-advocate ko yung mga taga-Pampanga na kumuha ng Bachelor of Science in Social Work kasi hindi nga kilala yung kurso namin Sa dami ng social realities ngayon, social problems, maraming kailangan talaga ng social work, mga social worker. So kung mapapansin yung mga social worker dito sa Pampanga, karamihan galing sa ibang lugar. Kasi yung mga taga-Pampanga, hindi nila siguro priority ang kursong social work. Kaya lang ako, kung gusto nilang maging parte ng social development program ng ating pamahalaan at ng mga non-government organization, it's high time to take Bachelor of Science in Social Work. Kulang talaga sa dami ng problema ng lipunan. Na-meet ko si Ma'am Beth from the time na nag-start ako sa PS noon, 2006 pa kasi dahil nga sa MS siya, sa MSWDO siya. So, palagi yung coordination nila sa province. That was during the time pa nun dati namin. Ang office pa namin nun sa may PSWDO. Very siya, what can I say? Yung dating talaga niya pag nakita mo siya, andun talaga yung authority. Good luck and more power. I hope mapagtsagaan pa niya yung namin, yung pag-administer sa office namin, yung para sa implementation ng mga social welfare and development programs ng province. Keep up the good work, yun. And more power. Si Ma'am Beth, nakilala namin siya nung nakadestino kasi yung mister niya dito sa bus airbase. Nagsimulang nakilala niya kami kasi yung mister niya laging nagpupunta sa amin. Yung pala, siya ay nagtatrabaho na sa DSWD. Ayan, kami naman po, nung 1991 yun, nagkasama na kami sa eruption ng Pinatubo. Halos nga tulad nung kwento niya, talagang ako umiiyak din ako na hindi ko kasama yung pamilya ko nung unang term ko ng pagkakaptan. Sumasabog yung bulkan, nandyan pa rin ako sa bundok. Yun inaano namin na yung tao. Assist ko yung mga tao na kung magkakaroon ng walang pagkain, kasama ko yung mga kapulisan, tabi ang naglalakad sa mga tao. Natulungan niya kami nung siya ay na-destino na sa amin. Nung nagtrabaho na siya sa DSWD. Yung pangatlong term ko na, naging kasama ko pa rin si Ma'am Baybayan.
kabady ko pa rin siya sa trabaho, sa mga mahirap, lalo sa akin. Kahit ako yung kaantabay niya para matulungan yung mga katutubo na. Wala kasi sila masyadong maintindihan, yung mga kapatid natin katutubo. Hindi sila marunong magsalita ng Tagalog, kaya lagi ako nandyan. Kasama rin niya. Maraming salamat doon sa mga serbisyo niya din sa amin. Lalo na kay Gobernador silang dalawa talaga. Maraming salamat doon sa mga serbisyo nila sa amin. Kaya ako malaking pasalamat ko nga. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat ng material na yaman. Sumisibol ito mula sa kaibuturan ng ating puso. Hindi kayang sukatin, mahirap ipaliwanag. Tayo ang tunay na makapagsasabi kung tayo nga ay nagtagumpay. Sa estadong ito, hindi mapapantay ang kaligayahan ng ating madarama. At ito ay bunga ng ating alerto at alistong pagtugon sa isang nakatiwangwang na oportunidad. Hanggang sa muli, ako po si Sonia Soto. Samahan niyo ko sa mga susunod pang episodes ng Wagi, ang programang naghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi po. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, i-type ang CLTV space Wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Wagi would like to thank Jasmine Furnitures. Contact them at 045-893-3035 or 893-3036. Vera's Mabuhay Furniture. Visit them at Henson Street, Angeles City. Huwagi ka mabaihan, dapat kang tularan sa pagsisikap mo.